Good day, idols! For today's video, gagawa naman tayo ng chicharon. Hindi ko alam kung ma-achieve ko to, pero kasi ito yung process na alam kong mapapalutong ko talaga yung ating balat. Kasi ang ibig kong sabihin dito, idols, is ito yung process na alam kong mas mapapadaling gumawa ng chicharon gamit ang balat ng pork. Naglagay nga lang tayo ng tubig sa kaldero, idols, at iniligay na natin yung ating nabiling balat ng pork. Nag-cut lang din tayo na magkabilang dulo ng dalawang heads ng bawang, idols. Tatanggalin lang natin ng konti yung balat niya, then isasalang na natin kagad. Yes po, hindi na natin kailangang i-pound or kahit na i-mince yung ating garlic dahil po matagal na pakuluan ito. Ganon din sa ating sibuyas, pinag-apat ko lang siya, idols, then binalatan ko siya. Gumamit ako dito ng puti at ng pulang sibuyas. Parehas na medium size lang yung ginamit natin. Kung bakit malalaking size yung ginawa natin sa bawang at sibuyas natin, idols, dahil pakukuluin lang natin to ng husto para lumabas yung lasa ng ating bawang, sibuyas at ibang ingredients kasama ng ating pork. Naglagay din ako dito ng paminta, idols. Itong mga linalagay nating mga pampalasa na to, tatanggalin din natin to afterwards mamaya. Bukod dun syempre sa mga lasa na maiiwan dun sa ating pork. Sino bang ayaw ng chicharon na bukod sa malutong na malutong, malasang malasa pa siya na hindi mo nakakailanganin ng kahit na anong sausawan? Itong process ng chicharon na ginagawa ko, idols, ay ito rin yung process na ginagawa ko pag gumagawa ako ng bagnet. Pakukuluin lang natin itong maigi, idols. Siguro niluto ko to 1.5 hour hanggang sa malambot na talaga yung balat. Ang kailangan kasi nating ma-achieve dito, idols, yung pinakabalat ng ating pork skin is mapapalambot natin. That way kasi, idols, masisigurado nating malutong yung ating gagawing chicharon or kahit pa sa crispy pata, bagnet, pwede mong gawin itong process na to, ang pagpapakulo ng medyo matagal to achieve the crispy skin, idols. At dahil medyo hapon na nga yung ating vlog na ginawa, inabot na nga tayo halos ng madilim bago natin natapos itong ating video. Time to time, chine-check ko yung ating pork skin kung okay na, at nung ma-check ko nga na okay na yung ating pork skin, tatanggalin na natin at magkakaroon tayo dito, idols, ng resting. Nirest ko siya for about 1 to 2 hours to make sure na mag-dry yung balat, idols. Itong process kasing ginagawa natin, ito yung pinakamabilis na process ng paggagawa ng chicharon. Mas maganda kung ipapat-dry muna natin yung ating skin bago natin i-resting, pero dahil wala nga akong dalang paper towel, in-rest ko na siya, at after natin siyang ma-rest for 2 hours, ikakat na natin siya, idols, according to your preference. Nasa iyo kung anong size nung gagawin mong chicharon. Kung gusto mong malaki, pwedeng wag mo nang hiwain. Kung gusto mo naman na bite size, nasa sayo yan. Nag-init na nga ako ng mantika at isasalang na natin yung ating chicharon. First frying ito, idols. Itong process na to is yung pagpapamantika or pagpapabato ang kung ito ay tawagin ng mga gumagawa ng chicharon. Pero para sa akin, itong process na to is yung pagpapamantika at pagpapatigas ng balat na una nating ipa-fry muna. At ingat ka nga dito, idols, dahil napakatilamsik talaga nito. Kahit in-rest pa natin siya ng 2 hours, meron at merong moist pa rin siya. At syempre, yung natitirang liquid doon sa ating nilaga kanina, yun yung magpapatilamsik. Kaya nga, ingat talaga sa pagpiprito nito, idols, lalo na sa unang pagpiprito. At dahil nga hindi stove ang gamit natin, hindi natin pwedeng i-off o hinaan, tinanggal ko muna yung ating piniprito sa kalan, idols. Saka natin siya babaliktarin para hindi matilamsik. Kasi kung babaliktarin mo yan, idols, na mainit yung kalan, magtitilamsikan lang yan sa'yo dahil nga may moist pang natitira yung ating gagawing chicharon. After nga nun, sinalang ko na siya ulit at hayaan lang natin siya ulit sa kalan. Time to time, chine-check ko siya at pag sa tingin ko, pwede na siyang baliktarin, tatanggalin ko siya ulit sa ating kalan, then babaliktarin ko siya ulit, idols. That way kasi, idols, talagang hindi ka matatalamsikan
ng mantika. Medyo takot syempre, kahit sino naman takot pagdating sa pagpiprito ng matilamsik na piniprito. 3 beses kong ginawa yung process ng pagbabaliktad, idols, hanggang sa makita ko na matigas na nga. At ayan, idols, buo-buo na siya yung ating piniprito. Tatanggalin na natin, idols, then paghihiwa-hiwalin natin dahil nga nagdikit-dikit siya. At after mapaghiwa-hiwalay, i-rest natin siya ulit. Linagyan ko pa siya ulit ng salt, idols, dahil di enough yung linagay kong salt doon sa paglalaga. Siyempre, masarap naman dun sa ating chicharon na may alat talagang natitikman. Then, after 2 hours of resting at inabot na nga tayo ng halos madilim na, idols, nag-test ako ng unang test dito, idols, at ayan na nga. Unti-unti, gumaganda yung ngiti ko kasi talagang nagpa-pop yung ating ginagawang chicharon. Pero isang tip pa dito, idols, kung gustong talagang magputukan or mag-bubble yung skin niya, idols, mas maganda kung i-rest mo siya ng 10 to 24 hours bago mo siya i-second fry sa mainit na apoy para ma-achieve mo talaga yung chicharon na hinahanap mo. Pero ito, idols, unti-unti nga nasa-satisfy na ako sa nakikita ko dahil nagpa-pop na po yung ating chicharon. 2 hours lang ng resting yan, idols, kaya naman what more kung in-rest mo pa siya ng 10 to 24 hours. Mas matagal ang resting, idols, mas maganda talaga yung ating chicharon. Pero dahil excited na ako, nag-fry na talaga ako at eto na yung ating chicharon.